may dalawang tao. Yung isang tao na yon, marami siyang kaibigan, pero lahat yon ay hindi totoo sa kanya. Marami siyang kaibigan, pero sa oras na nangangailangan siya, wala siyang malapitan. Marami siyang kaibigan, pero sa oras na kailangan niya ng advice, wala siyang marinig. 'Di ba? Kilala, yung tipong kilala lang siya kapag may kailangan sa kanya, pero pag wala nang kailangan sa kanya, bye-bye. Siya yung tipong siya yung tipong taong maraming kaibigan pero dina-down siya, okay? Hindi sila hilahan pataas. Sila is pa-down, okay? Nagano sila, naglalaban sila, okay? Parang puro selos, inggit, yung isang yung puro selos, inggit, yung mga kasama niya or kasama niya sa journey, ganun. Hindi sila naghihilang pataasan, naghihilahan sila pababa. Tapos, yung isang tao naman to, lahat ng nasa circle niya, lahat yun totoo sa kanya. Sa oras na kailangan niya, nandyan yung mga nasa inner circle niya. Sa oras na kailangan niya ng advice, lagi sila nandyan. And lahat sila is naghihilahan pataas. Lahat sila nagtutulungan. Kung may nakitang mali, sinasabi nila, hindi dahil gusto lang nilang pagsabihin yung isang tao nun. Or kung hindi dahil gusto nila mag-improve yung taong yun. Okay? And yung isang tao na yon, lahat ng nasa inner circle niya is open-minded. Pag may sinabi ka sa akin, ititake ko yun as positive. Ititake ko yun, okay, thank you. Kasi sinabi mo sa akin yung pagkakamali ko dahil doon natuto ako. Ngayon, balikan natin yung dalawang yon, balikan natin sila after 1 year. Sa tingin mo, sino yung magiging successful sa kanilang dalawa? Siyempre, yung mga totoo yung inner circle niya. Ang problema kasi sa ngayon is maraming mga taong pinipili nilang marami silang kaibigan. Okay, wala silang pake kung puro peke yung mga yan. Wala silang pake kahit kailangan lang sila pag kailangan lang sila pag may kailangan sa kanya. Ang gusto lang talaga niya is marami siyang kaibigan. Ganun point. Gusto lang niya marami siyang kaibigan. Wala siyang pake kahit hindi totoo sa kanya, kahit sinisiraan siya pag nakatalikod siya. Kahit hinihila siya pababa. Kahit ginagawa siyang katawa-tawa. Wala siyang pake basta maraming kaibigan. Marami siyang tropa, mga ganun, di ba? Yun yung karamihang mali kasi eh. Okay, tandaan nyo, hindi importante na marami kang kaibigan eh. Kahit dalawa, isa, tatlo lang kaibigan mo, basta totoo sa'yo. Ay guarantee sa inyo, makukuha nyo yung gusto nyo makuha, ma-achieve nyo yung gusto nyo ma-achieve. Okay? Kasi tandaan nyo may 4 na tamad. Sumama ka ngayon sa 4 na tamad, syempre pang lima ka na. Okay? Let's say, may 4 na milyonaryo. Syempre pang 5 ka na dun. Kasi kung ano yung ginagawa nila, ma-adapt mo eh. May 4 na magagandang katawan, may mga six-pack, talagang nag-gym, sobrang disiplinado. Syempre pang 5 ka na dun. Kasi kung ano yung ginagawa nila sa buhay, ma-adapt mo yun eh. Okay? Kaya sobrang halaga na pag-isipan mo muna na mabuti kung sino muna yung sasamahan mo. Sobrang importante nun. Kasi kung hindi mo muna iniisip kung sino sasamahan mo, sobrang hirap nun, okay? Kasi pwede kang mapunta sa wrong path. Okay? Pwede kang mamali ng daan dyan. Okay? Kaya sobrang halaga na mag-isip lagi. Okay? Mag-isip ka muna bago ka gumawa ng action. Okay? Tandaan nyo, hindi importante na marami kang kaibigan. Ang importante, kahit tatlo lang yung kaibigan mo, kahit isa lang yan. Basta totoo sa'yo, naniniwala sa'yo, ma-achieve mo kung ano yung gusto mo ma-achieve. Okay? Trust me. Ma-achieve mo kung ano yung gusto mo ma-achieve. Okay? So, kaya sobrang halaga na maghanap ka ng totoong kaibigan. Kahit isa lang yan. Kahit dalawa lang yan. Kahit tatlo lang yan. Basta totoo sa'yo. Plus, naghihilaan kayo pataas. Okay? Sobrang importante maghilaan pataas kasi pag naghihilaan kayo pababa, ano mangyayari? Hindi wala. Diba? Tingin nyo ba magkakaroon kayo ng progress?
For example, parehas kayo nasa ganito, nasa linyang ganyan. Yung isa naman umangat, tapos hinila mo pababa. Ikaw umangat, hinila kanya pababa. Tingin mo may magiging progress? Wala. Flat lang yan, okay? Hindi nyo masisira yung barrier. Yun ang importante, kailangan masira nyo yung barrier na yun eh. So, kailangan, paano ba masisira yung barrier na yun? Kailangan nyo pagtulungan. Kailangan magkaroon kayo ng right strategy, right mindset. Kailangan totoo kayo sa sarili nyo. Kailangan totoo ka sa kaibigan nyo. Eh, kung ikaw naman ay, kung ikaw manonood ka, nagkaroon ka ng kaibigan na totoo sa'yo, huwag mong sirain yung tiwala niya sa'yo. Kasi yung tiwala na yan, kapag nasira, sobrang hirap na balik niyan. Sobrang hirap ibalik. Sobrang hirap i-build again. I-build ulit. Okay? Sobrang hirap i-build ulit yan. Kaya, once na meron kayong kaibigan, nakakatawang kaibigan, huwag nyo hahayaang mawala yun. Huwag nyo hahayaang masira yun. Okay? Karaniwan kasi, nasisira yung mga pagkakaibigan dahil minsan sa pera, sa inggit, okay? Yung mga ngayon, huwag nyong hayaang makasira sa inyo. Okay? Kung ano kayo dati, i-maintain nyo lang. Pero dapat, make sure na nag-i-improve kayong dalawa. Or tatlo. Kung ano man kayo, kung ilan man kayo sa inner circle nyo. Basta, make sure na nag-i-improve kayo. At saka kung sakaling, kung meron naman siya sinabi sa inyo na feedback, maging open-minded kayo. Okay? Tanggapin nyo. Nagkamali ako. Okay, may mali ako sa ganito. Okay. Sa susunod, papaguhin ko dito. Pagdating dito, medyo dadandahanin ko para yung pag-execute ko okay, di ba? Kaysa naman po, for example, may sinabi sa inyo, magagalit kayo, gadadadadadada. Di ba? Na iniisip nyo, baka kami na gusto lang sa inyo magalit. Kung lang ganun, kung totoong kaibigan yan, sabihin niya talaga yung mga nakita niya sa inyong mali eh. Pero kung peke yan, ang sasabihin lang niya, okay, tama lang yan, tama, ganyan, gato, ganyan. Wala siya sasabihin, ano eh, wala siya sasabihin, feedback sa'yo. Lahat yan, kunyari, positive. Pero, in reality, syempre, tao ka lang din naman, nagkakamali ka. 'Di ba? Kaya tandaan nyo, once na nagkaroon kayo ng kaibigan, lahat ng feedback niya sa'yo is positive yun. Okay? Pag nagkaroon ka ng peking kaibigan, lahat ng feedback niya sa'yo, kahit maganda yan, negative yun. What I mean sa maganda yan? Like, what I mean sa magandang feedback, what I mean sa maganda sasabihin, is, for example, ako, may ginawa akong mali. Pero sinabi ng peking kaibigan ko, okay lang yan, tama lang yan, gatugin yan. Ibig sabihin, negative yun, negative yun. Siyempre, bakit? Is imbis na mag-improve ka, is may stuck ka lang dyan. Hindi ka na mag-improve kasi kala mo tama ginagawa mo. 'Di ba? Kaya sobrang halaga magkaroon ka ng body or tamang inner circle. Sobrang halaga nun. Okay? Kaya lagi mo tatandaan, paano malaman kung hindi mo susubukan.